i-ready na natin yung cellphone mo for gaming. Ang unang-unang marirecommend ko sa'yo is yung navigation bar. If gumagamit ka ng gesture navigation, gumamit ka na lang ng buttons navigation. Kasi halimbawa, tulad nito, gumagamit ako ng hero na puro dash, which is lagi ako nagsaswipe. So, possible na accidentally kong ma-exit yung nilalaro kong game. Next naman is yung notification. Yung mga application na hindi mo ginagamit during game is pwede mong i-turn off dito, yung kanilang notification, para mabawasan yung trabaho ng processor mo at ng RAM mo. Or hindi naman kaya is gumamit ka na lang ng do not disturb. Tapos iselect mo yung mga application na gusto mong nagpa-pop up yung notification during naglalaro ka. Para instant na lang yung pagta-turn off ng mga notification ng mga application na hindi mo ginagamit. Sunod naman yung battery, yung power saving. I-turn off mo to kasi nababawasan yung performance ng cellphone mo para makatipid ka ng battery. And yung mga application is ilagay mo na lang sa deep sleeping apps. Lalo na kung hindi mo naman to ginagamit during naglalaro ka. Kung wala ka namang ganong features is pwede mo namang isa-isahin yung mga application na yon. Halimbawa ito, pwede mong i-turn off yung notification. Tapos niyan, kung gumagamit ka ng mobile data, pwede mo ding i-turn off sa background yung application na yon. And then, yung storage is i-clear mo din yung cache, hindi yung clear storage, okay? Then, dito naman sa battery is pwede mong i-restrict lang or pwedeng optimize. Lalo na kung hindi mo naman to ginagamit na habang naglalaro ka. Dito naman tayo sa outside ng cellphone mo. Kung naka-phone case ka, mas mabuting tanggalin mo yan. And kung may phone cooler ka naman, mas maganda. Dahil pag may phone cooler ka, mas effective, mas malamig, mas less lag. So, ayun lang yung video natin ngayon. Pero part 1 lang po ito. Meron pa tayong part 2, which is more advanced and mas effective. The best na combination to pag naka-phone cooler ka. Kaya kung gusto mo mapanood yon is stay tuned lang.